Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 306. Hinawakan ni Andrew Cheng ang karayom sa kanyang kamay at direktang itinusok ito sa hita ni Young Master Emil Hu, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Huwag kang matuwa, pampamanhid lang ito. Nang marinig ito, umiling ang ulo ni Emil Hu, at nagpumilit siyang gumulong mula sa operating table patungo sa lupa. Sa isang kalabog, ang suntok ay hindi magaan, at ang sakit ay napakasakit na halos akala niya ay patay na siya. Walang pakialam na umupo si Andrew Cheng sa bench sa tabi niya, pinag-cross ang kanyang mga binti at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay, nakatingin kay Emil Hu na gumagapang patungo sa pinto sa lupa na may kalahating ngiti. Ang mukha ni Emil Hu ay maputa, ang kanyang mga mata ay namumula, nakahawak sa kanyang dibdib, unti-unti siyang gumapang patungo sa pintuan ng operating room, sumisigaw ng desperado, "Doktor, doktor, tulungan niyo ako." Iniunat ni Emil Hu ang kanyang maputlang mga kamay at nakitang maabot niya ang nakalock na pinto. Biglang lumitaw ang anesthetic effect. Agad siyang nakaramdam ng panghihina sa kanyang mga paa, nawalan ng malay, at nagsimulang mahilo ang kanyang mga talukap. Panay ang sigaw niya sa puso niya, "Huwag kang matulog, tapos na ang tulog na ito." Umupo si Andrew Cheng sa tabi, tinitingnan ang epekto ng anesthesia, minisiyan niya, tumingin kay Emil Hu na nakahiga sa lupa at sinabing, "Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay." Biglang huminga ng malalim si Emil Hu, at ang buong tao ay natakot na halos mawala ng malay. "Don't play dead. Kailangan nating mag-usap." Ipinalakpak ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay at inilabas ang scalpel. "Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Ako ang pangalawang anak ng pamilya Hu sa kabisera, at sinisiguro kung sasalubungin ka ng walang katapusang paghihiganti mula sa pamilya Hu para sa paggawa nito." Talagang nagpanik si Emil Hu, ang lalaking ito ay may hindi magandang balbas, talagang namiss niya ang kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang matakot, Young Master Hu. Dahil kaya kung tumayo sa harap mo, ito ay nagpapakita na mayroon akong ilang mga kasanayan. Kung ang iyong pamilyang hulang, baka wala man lang silang magawa at basura lang sa mata ko." Malamig na sabi ni Andrew Cheng, ang scalpel sa kanyang kamay ay kumislap ng malamig na liwanag, at si Emil Hu sa operating table ay nabigla. Nagpumiglas siya, simpleng demonyo ang lalaking nasa harapan niya. "Ikaw, anong gusto mo?" Nang marinig ang mga salita ni Andrew Cheng, si Emil Hu ay labis na natakot. Hindi kaya may maaasahan ang kabilang partido at hindi nag-aalala sa paghihiganti ng pamilya Ho. Ngunit walang mga aristokratikong pamilya na pinangalan ng Cheng sa Kyoto. Kung meron man, maliit din itong pamilya, at ito talaga ang tipong hindi makakagawa ng kahit anong alon. Grupo ng Cheng sa Kyoto. Ang 100 bilyon lamang nito ay walang dapat ikatakot para sa pamilya Ho. Young Master Hu, ngayon ikaw ang isda at ako ang kutsilyo. Maaari mong pag-isipan ang mga kondisyon na sasabihin ko sa susunod bago sumagot. Bumunot ng murang ngiti ang bibig ni Andrew Cheng. Sa pagtingin sa maliwanag na scalpel sa kamay ni Andrew Cheng, si Emil Hu ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Kailanman ay hindi siya tinatrato ng ganito ngayon. Ito ang masasabing pinakamalaking kahihiyan niya sa nakalipas na 20 taon. Ano ang iyong mga kondisyon? Pagkatapos ng lahat, si Emil Hu ay anak ng pamilyang Hu, na may pambihirang pasensya at ugali, hanggang ngayon, siya ay malakas at mahinahon pa rin. Yup, hindi masama. Tulad ng inaasahan sa anak ng isang maharlika mula sa Kyoto, ang karakter na ito ay karapat-dapat sa papuri. Walang kahihiyang ngumiti si Andrew Cheng, napakasimple, gusto kong ilikas ng pamilya Hu mo ang lahat mula sa Xiangjiang City, at wala ni anumang anino mo dito. Hahaha. Nananaginip ka ba? Tuwang-tuwang umungal si Emil Hu. Ang lungsod ng Xiangjiang ay isang nakaplanong lungsod sa baybayin na may mga hindi pa nagagawang pagkakataon sa pag-unlad. Ang pamilyang Hu ay nagplano ng maraming taon, at matagal nang nagpaplano sa lungsod ng Xiangjiang. Ang pag-alis sa lungsod ng Xiangjiang tulad nito ay isang malaking kawalan. Young Master Hu, nakikipagnegosasyon ako sa iyo ngayon. Maganda ba talaga ang ugali mo? Bumulong si Andrew Cheng, at may lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Tumanggi si Emil Hu at sinabing, "Hiniling ka ba ni Marian Yang na sumama? Hindi ko inaasahan na may ganoong kalakas na babae sa Xiangjiang City. Ngunit huwag mong isipin, ang enerhiya ng pamilya Hu ay lampas sa iyong imahinasyon. Imposible ang paglikas mula sa Xiangjiang City. Ito ay isang panaginip. Walang dapat pag-usapan."
Nagkipit balikat si Andrew Cheng, ang scalpel sa kanyang kamay ay tumama sa dibdib ni Emil Hu nang walang pag-aalinlangan. Dugo. Bumubula ang madilim na pulang dugo mula sa talim. Sa isang iglap na blanko ang isip ni Emil Hu, at sa halip ay sumigaw siya, ang dugong ito ay isang pagpatay, isang malaking krimen. Ganap na nawala ang kanyang dating postura ng isang marangal na anak, at sa ilalim ng banta ng kamatayan, kahit sino ay magbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, Young Master Hu, ayon sa dami ng pagdurugo mula sa paghiwa, mayroon ka pang 5 minuto upang isaalang-alang. 5 minuto. Natigilan si Emil Hu na may ball sa kanyang ulo. Hindi pa siya naging ganito kalapit sa kamatayan. Noong nakaraan, sinabi niya na ang sinumang mamatay ay dapat mamatay, ngunit ngayon ito ay ganap na kabaligtaran. Bumalik, lahat ay baligtad. Si Emil Hu ay hindi kailanman pinagbantaan ng iba, ngunit ngayon, talagang naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng may nagbabanta. Hindi mo ito magagawa. Makakapatay ka ng tao. Umungol si Emil Hu, bilasan mo, tumawag ka ng doktor. Mamamatay na ako, at hindi ka rin makakaligtas. Ayaw niyang mamatay, bata pa siya ang pangalawang young master ng pamilya Hu, at siya ang pinakamakapangyarihang kandidato para magmana ng pamilya Hu sa hinaharap. Hindi napigilan ni Young Master Emil Hu na mamatay sa napakaliit na lugar sa Shangjiang City. Sakit. Masakit ang kanyang tiyan. Bakit hindi umepekto ang anesthesia, at bakit? Malamig na ngumiti si Andrew Cheng, hawak ang dumudugong scalpel sa kanyang kamay, marahan na sinusundan ang tiyan ni Emil Hu sa posisyon ng kanyang puso, at sinabi, Master Hu, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ngayon? Nagtaas ng kilay si Andrew Cheng at sinipat ang oras sa wall clock, at ngumiti ng hindi nagmamadali, lumipas ang kalahating minuto, at mayroon pang 4.5 minuto ang natitira, o, 4 na minuto at 20 segundo, ano ang dapat kong gawin, marangal na segundo Young Master ng pamilya Hu, ano ang pinag-aalangan mo, ito ang sarili mong buhay, kailangan mo pa bang pag-isipang mabuti? Nang marinig ang pangungusap na ito, talagang natakot si Emil Hu, ngunit nagpumilit pa rin siya, tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, nananaginip ka ba, ang pamilyang Hu ay hindi maaalis sa lungsod ng Shangjiang kung mamatay ako, hindi mo ito tuluyang mapapatay, ikaw, o ang iyong asawa, asong babae at ang bikang na iyon, dapat ilibing sa para sa akin. Sinampal ni Andrew Cheng ang kanyang mga lobby, umiling, at malamig na sinabi, talagang, walang hiya ito. Pagkatapos ng lahat, ang scalpel ni Andrew Cheng ay direktang itinutok sa braso ni Emil Hu, at ang tunog ng paglapat ng talim ng buto ay malinaw na narinig. Ano? Napasigaw si Emil Hu, humihingal, pinagmamasdan ang scalpel na tumutusok sa kanyang braso, at pagkatapos ay ipinahid ito ng 2 beses sa kanyang sariling mga buto, ang matingkad na pulang tik sa dugo ay tila umaagos na tubig sa operating table. Bumagsak sa sahig. Baliw ka. Galit na nagmura si Emil Hu. Hindi baliw ang mga tao sa mga kabataan. Bahagyang sinabi ni Andrew Cheng, mayroon pang 2 minuto. Ang kanyang tono ay malamig, at ang buong katawan ni Emil Hu ay nanigas nang marinig niya ito. Malinaw niyang naramdaman ang lamig sa katawan ni Andrew Cheng, at ang tingin sa kanyang mga mata, ang kabilang partido ay hindi nag-aalala na patayin siya. Oo, sa mata ni Andrew Cheng, si Emil Hu ay isang reptilya. Okay, ipinapangako ko na aalis ang pamilya Hu mula sa Shangjiang. Si Emil Hu ay natakot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumang-ayon. Si Andrew Cheng ay nagpakita ng napakasiyang ngiti, ibinaba ang scalpel at pinunasan ang kanyang mga kamay at sinabing, Hoy, kung nangako ako ng mas maaga, ito ay tapos na, at napakaraming dugo ang nailigtas ko ng walang kabuluhan. Pagkatapos nito, isang itim na tableta ang biglang lumitaw sa palad ni Andrew Cheng, halika, kainin mo ito, at matatapos ang lahat. Si Emil Hu ay nawala ng maraming dugo sa oras na ito at medyo nahihilo, ngunit alam niyang hindi komportable si Andrew Cheng, umiling siya at sinabing, hindi ako iinom nito. Kinurot ni Andrew Cheng ang bibig ni Emil Hu at sinampal ang kanyang dibdib. Ang lalaki ay sumigaw, ibinuka ang kanyang bibig, at isang itim na tableta ang isinubo ni Andrew Cheng sa kanyang bibig. Pagsusuka. Gustong samuka ni Emil Hu, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya magawa, kaya nakatitig lamang siya sa galit at nagtanong, ano ang ibinigay mo, anong pinakain mo sa akin? 5 poison piercing pills. Sinabi ni Andrew Cheng na may kalahating ngiti, kung sasalungat ka sa sinabi mo, mabubulok at mamamatay ang iyong mga laman loob.
Nagulat si Emil Hu, at hindi makapaniwala, may ganoong bagay ba sa mundong ito? Ikaw ba ay isang martial artist? Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at sinabing, nakalimutan mo na ba kung para saan ang bikang? Sa katunayan, hindi ito gamot sa bikang, kundi isang Chinese medicine pill na binili ni Andrew Cheng sa kalye. Ito ay isang maliit na panlilinlang lamang upang takutin ang isang young master tulad ni Emil Ho. Natarante si Emil Ho. Nang makitang tumalikod si Andrew Cheng at lumabas ng operating room, sumigaw siya, tawagan ang mga doktor. Pagkalabas ng ospital, nagpalit si Andrew Cheng ng damit, sinulyapan si Arlan Pay na naghihintay sa pintuan, at naghanda na umalis. Gayunpaman, biglang may nakasalubong siyang pamilyar na figure sa pintuan ng ospital. Cool na ilong. Bakit siya nandito? At saka, may isang babae sa tabi ni Mina Yang, napakaganda niya, isang sulyap lang ay malulunod na ang karamihan sa mga lalaki. Ang babae, naglalakad ng catwalk, nakasuot ng pulang cheongsam, nakakaakit sa lahat ng nilalang sa bawat pagsimangot at ngiti, lumapit kay Andrew Cheng, itinaas ang kanyang mapupulang lobby, bumantong hininga, at sinabi, Mr. Cheng, hello, ang pangalan ko ay Jirian Lo, sa wakas nagkita na tayo. Kabanata 307. Bahagyang kumunot ang noo ni Andrew Cheng, nakatingin kay Miss Mina sa likod ni Jirian Lo, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay ganap na malamig, hindi na puro at cute gaya ng dati. Oo naman, nagkaroon ng problema si Miss Mina. Kaya may kinalaman ka sa akin. Sinulyapan ni Andrew Cheng si Jirian Lo at nagtanong. Aaminin ko, napakaganda ng babaeng ito, may mapang-akit na aura sa buong katawan, na hindi talaga makontrol ng karamihan sa mga lalaki. Ang figure ni Miss Lo ay ganap na S-shape, na may mga umbok sa harap at likod, isang pulang cheongsam, kalahating hati, at puno ng pagmamahalan sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata. Napakadelikado nitong babae. Ito ang unang naramdaman ni Andrew Cheng. Mr. Cheng, nandito ako para makipagdeal sa iyo. Ngumiti si Jirian Lo, ang kanyang mga kilay at mata ay kurbado, at ang kanyang boses ay malumanay. Walang nang-ahas na makipagdeal sa akin. Kalmadong sinabi ni Andrew Cheng, sa sandaling ito, ang aura sa kanyang katawan ay ganap na bukas, at siya ay ganap na malamig, hindi ang imahe na palaging walang silbi. Maaaring makinig si Mr. Cheng sa aking mga transaksyon at may pangungusap sa ilang salita ni Arlan Pay. Sa pangungusap lamang na ito, ang temperatura ng buong koridor ng ospital ay bumagsak ng higit sa 10 degree. Dahil binigyan ng babaeng ito si Arlan Pay ng nagbabantang intuition. Bahagyang nakataas ang kristal na bobo ni Jirian Lo, bahagyang kurbadong ang mga kilay niya, ang kanyang kayumangging mga mata ay bahagyang sumipot, ang kanyang maapoy na lobby ay may mapanuksong arko, at ngumiti siya ng kaakit-akit, gwapong lalaki, napakagandang babae ko pa rin kapag tinatrato mo ang isang babae ng ganito. Hindi ba maganda? Napatingin si Andrew Cheng kay Miss Lo, sinenyasan si Arlan Pay na umatras, at malamig na nagtanong, anong deal ang gusto mong gawin? Jing family, matutulungan kitang puksain ng Jing family. Mahinang sinabi ni Jirian Lo, mula sa narinig ko, ipinagbawal ng Kyoto Cheng Group ang lahat ng pinagkukunan ng pondo at enerhiya na makukuha ni Master Cheng. Bahagyang sinulyapan ni Andrew Cheng si Miss Jirian Lo, at pagkatapos ay nagtanong, ano pa ang alam mo tungkol sa akin? Ang young master ng pamilya Cheng sa Kyoto ay may hawak na daan-daang bilyong pondo at sinusuportahan ng isang malaking tao sa likod niya. Ang pamilyang Jing at ang pamilyang Cheng ay kasal, ngunit ang pamilyang Jing ay may mga ambisyon para sa pamilyang Cheng sa kabisera. Pagkasabi niyan, tumingin si Miss Lo kay Andrew Cheng na may bahagyang ngiti, at sinabing, kung sasamahan ako ni Master Cheng, matutulungan kitang puksain ang pamilyang Jing at susuportahan kitang maupo sa posisyon ng pinuno ng pamilyang Cheng. Grupo sa Kyoto. Natahimik sandali si Andrew Cheng at nagtanong, ikaw ano ang kalagayan mo? Bahagyang ngumiti si Miss Jirian Lo at sinabing, kailangan ko si Master Cheng na makasama ko at maging kakampi. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, seryosong iniisip ang mga salita ni Miss Lo. Mula sa kanyang mga salita, alam ni Andrew Cheng na ang alam lamang ni Miss Lo ay ang pagkakakilanlan ng kanyang sariling kabisera na Cheng Group sa Kyoto, ngunit hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan sa likod niya. Ito ang dahilan kung bakit itinatag ng aking ama ang Kyoto Cheng Group noon, at hindi niya inaasahan na ito ay makaakit ng atensyon ng iba. Ang pangkat ng pupe at background ng pamilya na itinatag sa loob ng higit sa 10 taon ay sa wakas ay dumating upang maglaro. Tama si Dad. Nagsimulang gumalaw ang mga tao sa likod nila.
Biglang humakbang si Andrew Cheng, malamig na tumingin kay Jirian Lo, at nagtanong, ano ang pangalan ng taong nasa likod mo? Nagulat si Miss Lo. Sa sandaling ito, bigla siyang nag-ilusyon, na para bang tinutukan siya ng mabangis na hayop. Bahagyang nanginig ang pakiramdam niya, at nanunuyo ang kanyang bibig. Paano kaya iyon? Sino siya? Bakit ba ang ganda ng aura niya? Mr. Cheng, hindi maginhawa para sa akin na sabihin ito sa iyo. Kapag naging kakampi ka namin, makikilala mo ang amo sa likod ko. Ngumiti si Miss Lo ng paimpal, sinusubukang manatiling kalmado. Natahimik sandali si Andrew Cheng, pagkatapos ay nagsabi, hindi ko kailangan ng tulong mula sa mga tagalabas para sa usapin sa pagitan ko at ng pamilya Jing. Tungkol naman sa boss sa likod mo, magpapadala ko ng mensahe para sa kanya, sabihin mo sa kanya, huwag mong subukang asarin ako, kung hindi, maghihintay ka na lang sa iyong kapahamakan, wawasakin ko siya. Pagkasabi nito, tumayo si Andrew Cheng at umalis. Bago umalis, tumingin siya ng malalim kay Miss Mina. Pagkaalis ni Andrew Cheng, nakahinga ng maluwag si Miss Lo, lumingon sa likod, at tumawa, oo naman, hindi siya ordinaryong tao, hindi nakakagulat na sobrang nagmamalasakit sa kanya ang may utak, anong card meron siya. Napakawalang takot. Ang young master ng Cheng Group sa Kyoto. Ito ba talaga ang tunay niyang pagkatao? Pero bakit hindi ako makahanap ng iba? Mina Yang, alam mo ba kung ano ang susunod na gagawin? Lumingon si Jirian Lo kay Miss Mina, malamig ang mukha ng huli, at ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, naiintindihan ko. Nag-aalangan magsalita. Ate, hindi ka ba natatakot na sisihin ka ng may utak sa paggawa nito? Nag-aalalang tanong ni Miss Mina. Ito ay sarili kong negosyo, at mayroon akong sariling mga pamantayan. Sagot ni Miss Jirian Lo, at saka humakbang patungo sa operating room. Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Ho ay nasugatan. Matapang talaga itong si Andrew Cheng. Hindi na magiging mapayapa ang Xiangjiang. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, umalis siya sa ospital at malamig na sinabi, suriin mo siya, at kumusta ang investigasyon ni Fang Gang noong nakaraan. Sumunod si Arlan Pei sa likod ni Andrew Cheng, mukhang tamad, at sinabing, hindi natin magagalaw ang Fang Gang sa ngayon. Medyo komplikado ang club na ito. Ang mga mahahalagang lungsod sa buong bansa ay may sariling mga taiman. Nariyan, ang kapangyarihan sa likod nito, abot langit, at medyo malalim ang background, ayon sa young master, ban ka na at hindi makakagalaw. Sa ibang bansa, sumimangot si Andrew Cheng, at naging komplikado ang mga bagay-bagay. Ayon kay Arlan Pei, kung talagang naglalaro si Lester Cao sa likod nito, maaari niyang samantalahin ang Fang Gang sa Xiangjiang, magkakaroon ba ng Fangmen figure dito? Hindi pinahintulutan ni Andrew Cheng ang anumang mapanganib na pag-iral sa paligid niya. Lalo na ngayong band na siya at marami siyang hindi kayang gawin. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Mr. Arnel Can. Oras na para ipakita ang iyong mga layout sa paglipas ng mga taon. Bumalik si Andrew Cheng sa Shangri-La Hotel, at nakatanggap ng tawag mula kay Marian Yang habang nasa daan. Asawa ko, nasaan ka? Nag-aalala ang tono ni Marian Yang, sa takot na lumabas si Andrew Cheng at ma-accident. 2 beses sinabi ni Andrew Cheng, hehe, lumabas lang ako para huminga, anong meron? Pagkatapos mo dyan ay bumalik ka kaagad, narito si Direktor Boyet Hao. Nakahinga ng maluwag si Marian Yang at mabilis na nagsalita. Matagal itong pinag-isipan ni Andrew Cheng, dumating ang matandang Soro na si Boyet Hao, at muli siyang tinawagan ni Marian Yang, na nangangahulugang nasa problema ang kanyang asawa. Naghihiganti ba itong si Lao Su para sa kanyang anak? Hindi na masyadong nag-isip pa si Andrew Cheng, sumakay siya ng taxi at bumalik sa hotel, kung saan niya nakita si Marjorie Lau na kanina pa naghihintay sa pintuan. Nakita ni Marjorie ang kamay ni Andrew Cheng sa bulsa ng kanyang pantalon mula sa malayo, at lumapit na may humihiging tono, ang kanyang mga kamay ay nakakross sa kanyang dibdib, kakaiba ang kanyang mga mata, at nagtanong siya, solved ka na ba? Nakita ni Andrew Cheng ang magandang si Miss Lau na naghihintay sa kanya sa pinto, at tumingin ng taas-baba. Siya ay may isang mahusay na figure. Ang puting malambot na mga binti na nakabalot sa ilalim ng itim na pleated na palda hanggang sa tuhod ay nagpapaisip sa mga tao. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nakangiting nagtanong, Sister Marjorie, hinihintay mo ba ako? Inosente siyang sinulyapan ni Marjorie Lau, at sinabi sa mapang-akit na boses, huwag kang magsalita ng kaparerekon, paano si Mr. Hu? Ano ang pangalan? Hu.
Si Andrew Cheng ay sadyang nagpanggap na baliw at tanga, at sinabing, hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Sister Marjorie. Haha, bahagyang kumunat ang bibig ni Marjorie, at ngumisi, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala kay Emil Ho? Hindi nag-imbestiga si Miss Lau, malamang nahulaan niya kung bakit lumabas ang lalaking nasa harapan niya, ngunit hindi siya 100% sigurado, kaya hindi niya magawang mag-imbestiga. Ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya ay hindi inaasahang pag-uugali ni Andrew Cheng ay masyadong nakakagulat. Ano ang dapat gawin ng taong ito? Hindi, kailangan kong humanap ng pagkakataong tanungin si Maris Lee. Sino ba itong Andrew Cheng? Ano ang sinasabi mo, Young Master Ho? Tinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay at walang pakialam na sinabi, natalo ko na siya, at pag-uusapan ko ito mamaya. Tumingin si Marjorie Lau kay Andrew Cheng pataas at pababa, biglang ngumiti na parang tagsibol noong Marso, at sinabing, medyo updated ka, ang pamilya Ho ay hindi maihahambing sa mga sikat na negosyante sa Shangjiang City. Isa rin itong higante sa Kyoto. Sa likod ng kamera. Ang enerhiya ay hindi mahuhulaan, sigurado ka bang kaya mo ito? Kinurot ni Andrew Cheng ang kanyang bobo at sarkastikong nagtanong, Sister Marjorie, may care ka ba sa akin? Namula si Marjorie Lau, biglang nabigla sa tanong ni Andrew Cheng, tinapakan ang kanyang mga paa, pinandilatan siya at sinabing, kung hindi dahil sa kilay, hindi ako magiging tamad na paalalahanan ka. Pagkatapos nito, pinaalalahanan siya ni Marjorie Lau, ang iyong asawa at si Master Hao ay naghihintay sa iyo sa kahon 8,429. Ang pamilyang Hao ay dumating na handa sa oras na ito, kaya mag-ingat. Umiling si Andrew Cheng, tumingin sa magandang figure ni Marjorie, at nakangiting sinabi, salamat, Sister Marjorie, iimbitahan kita sa hapunan sa ibang araw. Kalimutan mo na, hindi ako pamilyar sa'yo. Galit na pinandilatan siya ni Marjorie Lau, ano ang problema ng lalaking ito, may asawa na siya at narito parent siya para makipagmabutihan sa kanya. Gayunpaman. Sa sumunod na segundo, nang lumingon si Marjorie para umalis, biglang nagtanong si Andrew Cheng, pamilya Lau ng Xiangjiang, ano ngayon? Kabanata 308. Biglang nanginig ang si Marjorie Lau, lumingon at nalilitong tumingin kay Andrew Cheng. Paano niya malalaman? Sino ka? Agad na nagbago ang mukha ni Marjorie Lau, at tumingin siya kay Andrew Cheng ng maingat. Tumawa si Andrew Cheng, napakamot ng ulo at sinabing, hindi ako nakikinig kay Maris Lee at sa iba pang mga kwento noong nakaraan. Anong uri ka ng pamilyang Lau sa Xiangjiang? Kahanga-hanga ka ba? Sumimangot si Marjorie Lau, at malamig na tumalikod at sinabing, huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong, sana ay ikaw mismo ang gumawa nito. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Miss Lau at umalis. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at naglakad patungo sa elevator. Sa loob ng kahon 8,429, ang kapaligiran ay napakatigas. Ang mukha ni Marian Yang ay mamula-mula, at ang kanyang ekspresyon ay napakasama. Maliwanag na kakaaway niya lang, at nakaupo siya sa tapat ni Boyet Hao, 2 lalaki, at isang babaeng sekretarya. Hindi ako sang-ayon. Malamig na sabi ni Marian Yang. Tuyong tumawa si Boyet Hao at makahulugang sinabi, Miss Yang, naiintindihan mo rin na ngayon ay kailangan mong masaktan ang pamilya Hu sa Kyoto, at imposible para sa iyo na magtatag ng isang foothold sa Shangjiang City, lalo pa ang isang bagong uri ng anti-cancer na gamot. Kung may lunas sa cancer, makapasok man sa palengke, madaling sabihin noon, pero ngayon, kung tutuusin, ang pamilyang Hu na ang nakasakit sa iyo, kaya mahirap pang hawakan. Diba, sabay-sabay kaming lahat na miyembro ng Board of Directors na sundan si Bikang hanggang kamatayan. Labis na ipinagmamalaki ni Boyet Hu, at hindi niya inaasahan na sasaktan ni Bikang ang kakilakilabot na pamilyang Ho. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang tungkol sa kung ano ang nangyari, hindi na siya makapaghintay na dumating sa reception, nakipag-ugnayan sa isang grupo ng mga direktor upang maghanda na pilitin ang palasyo, at kinuha ang pagkakataong ito upang manalo sa mga resulta ng pananaliksik ng diesto at buong kapangyarihan ng abogado sa isang pagkakataon. Kung tutuusin, kahit nag-disburse na sila ng kapital, hindi nila binawi ang kanilang Board of Directors membership. Bikang, oo, hindi magtatagal bago ito magiging kasaysayan sa industriya ng medikal ng Shangjiang. Sa oras na iyon, pagkatapos makumplito ang misyon ni Madam, lilipat ang pamilya Hao sa isang bagong antas.
Ngumisi si Boyet Hao, nalinas na ang calculus sa kanyang puso, kung gusto ni Vic Ang na makaligtas sa nakakabaliw na paghihiganti ng pamilya Hu, kailangan niyang umasa sa pamilya Hao at Boyet Hao para magsalita. Kami mismo ang lulute sa mga problema ng pamilyang Ho, ngunit hindi man lang iisipin ng pamilyang Hao ang mga resulta ng pananaliksik at pagpapaunlad ng DS2. Malamig na sabi ni Marian Yang, tumayo at umalis. Ngunit agad na hamarang ang dalawa sa mga nasasakupan ni Boyet Hao. Ano ang gusto mong gawin? Nena si Marian Yang, lumingon ang mukha at galit na nagtanong. Humigop ng tsaa si Boyet Hao, na may kasamang ngiti sa kanyang matandang mukha, at sinabing, Miss Yang, huwag kang mag-alala, maaari itong pag-usapan muli, maupo ka. Napakunot ang noo ni Marian Yang, alam niyang natapos na ang paraan ng pamimilit sa palasyo ngayon. Pagkatapos niyang ibigay ang mga resulta ng pananaliksik at pagpapaunlad ng DS2 at mga karapatan ng ahensya ng pamamahagi, si Vic Ang ay magiging isang subsidiary ng pamilyang Ho. So, hindi siya pumayag. Tila hindi nagmamadali si Boyet Hao, napabuntong hininga siya at sinabing, Direk Yang, may problema ngayon si Vic Ang, hindi kami makatayo at manood ng mga board member, alam mo, ang pamilya Ho ay isa sa mga pamilyang Jing. Ang mga mapagkukunan sa likod nito at ang enerhiya ay hindi natin maiisip. Ang nagngangalang Andrew Cheng ay nakasakit sa pangalawang Young Master ng pamilya Ho, ibig sabihin, sinaktan ni Vic ang pamilya Ho. Nagpatuloy si Boyet Hao, ang pamilya Ho ay may ilang background sa Xiangjiang. Buti na lang at nakakapag-usap pa kami ng pamilya Ho. Kung ibibigay ni Vic ang resulta ng pananaliksik at pagpapaunlad ng DS2 at kalahati ng kita, maaari kong puntahan at kausapin ang pamilya Hu para mamagitan. Sa puntong ito, malinaw na. Ang kalahati ng kita ay ibibigay sa pamilya Hao sa 40%, kaya 10% lamang ng kita ang makukuha ni Vic Ang. Walang hiya. Lalong nanlamig ang mukha ni Marian Yang. Palagi siyang babae. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kahit na ang isang malakas na babae ay hindi maaaring maging walang ekspresyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at may gustong sabihin ngunit tumahimik siya. Hello, mukhang binubuli ni Mr. Hao ang asawa ko. Biglang isang malamig na panunuya ang tumunog sa pintuan ng kahon. Inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at tumingin kay Boyet Hao gamit ang kanyang malalobo na mga mata. Andrew Cheng. Sa sandaling makita ni Marian Yang si Andrew Cheng, hindi niya napigil ang tumayo. Sa hindi malamang dahilan, nawala lang ang pag-aalala at pagkabalisa nang makita niya itong muli, napalitan ng kapayapaan ng isip. Pumasok si Andrew Cheng, tumayo sa harap ni Marian, tumingin sa kanya, itinaas ang kanyang kamay upang panasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, bakit ka umiiyak, hindi ba ako pa rin? Sinong umiyak, umiyak ba ko? Bamulong si Marian Yang, tumalikod at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at tiningnan siya ng may galit. Ngumiti si Andrew Cheng at lumingon kay Boyet Hao, na nakaupo sa sofa na may malungkot na mukha, kung ano man ang gustong pag-usapan ni Direk Hao, kausapin mo lang ako. Si Boyet Hao ay nakaupo sa sofa, mukhang isang matandang Diyos ang naroon, nang si Andrew Cheng ay pumasok ngayon, medyo nakaramdam siya ng takot. Ang taong ito ang nakakuha ng 3 bilyong bagong puhunan para kay Vic Ang. Sino siya na may ganyang kaibigang madaldal? Na may malabong ngiti sa kanyang matandang mukha, nagtanong si Boyet Hao, Andrew Cheng, matagal na akong maraming naririnig tungkol sa iyo. Isa ka lang maliit na empleyado ng Vic Ang. Maaari ka bang makipag-ayos sa akin sa ngalan ni Vic Ang? Umupo lang si Andrew Cheng na naka-cross arms, pinag-cross ang kanyang mga binti, at sinabing, bakit hindi? Bahagyang sumimangot si Boyet Hao at tumingin kay Marian Yang, na hinahaplos ang palda sa ibaba ng kanyang balakang at nakaupo sa tabi ni Andrew Cheng, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging perpekto, ang gustong talakayin ni Mr. Hao sa kanya, siya ang Deputy Plenipotentiary. Nasa loob si Vic Ang. Responsable para sa mga kaugnay na bagay. Lumingon si Andrew Cheng, kumurap, at binigyan ng malaking papuri si Marian Yang, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang asawa. Nang marinig ito, lumungkot ang mukha ni Boyet Hao, at hindi niya maintindihan kung anong gamot ang ibinebenta ng kabilang partido sa Lang, ngunit ngumiti pa rin siya ng mahina. Okay, kung gayon, kakausapin ko muna si Mr. Cheng. Okay, ano ang gusto mong pag-usapan, Mr. Hao? Pinaikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at ngumiti.
Alam din ni Master Cheng na ang taong natalo mo ngayong gabi ay ang pangalawang anak ng pamilya Hu sa Jingjing. Ang pamilyang Hu ay isang marangal na pamilya sa Jingjing. Ang kapangyarihan at lakas sa pananalapi sa likod nito ay hindi isang bagay na makakalaban natin. Hanggat sinabi ng pamilyang Hu, ang Xiangjiang City ay maaaring makaranas ng mga pagbabago sa lupa. Halimbawa, hindi imposible para sa isang nakalistang kumpanya na permanenteng maalis sa Xiangjiang. Kahit na ang iyong kumpanya ay nakatanggap ng bagong pamumuhunan, ang mga channel ng pagbebenta ng bagong gamot na ito, lalo na ang pagbuo ng Kyoto, ay hindi imposible. Hindi ko kayang iwanan ang pamilya kong Hao. Ngumiti si Boyet Hao ng mapanlinlang at sinabing, ang pinakamalaking paniniwala niya ngayon ay binubuli ni Bikang ang pangalawang anak ng pamilya Hu, at nilinaw din ng kabilang partido na gusto niyang gumanti kay Bikang. Kung nais mabuhay ni Bikang, imposibleng umasa sa kanilang pinansyal na yaman, umasa lamang sa kanya Boyet Hao. Si Andrew Cheng ay nakinig ng mabuti at nagtanong, sa opinyon ni Mr. Hao, paano dapat lutisin ang bagay na ito? Nang marinig ito ni Boyet Hao, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang binata, at siya ay natatakot pa rin. Tumayo siya, lumapit kay Andrew Cheng at tinapik siya sa balikat. Ang mga kabataan ay palaging mapusok, ngunit kung minsan ang impulsiveness ay nagbabayad ng isang tiyak na presyo. Hindi mo masisisi ito. Prodigy siya sa business, pero mayabang, at ngayon ko lang nabalitaan ang nangyari. Parehong partido ang may kasalanan, at mayroon pa ring puwang para sa pagmamaniobra. Hindi kasing galing. Ilalabas ni Bikang ang resulta ng pananaliksik ng DS2, at ang aking pamilyang Hao ang hahawak sa lahat ng mga kaugnay na usapin para kay Bikang. Para sa patuloy na pagbabahagi ng kita, sa tingin ko kahit kalahati lang ang magagamit, para mapawi ang galit ng pamilya Ho. Mabilis natin itong tapayusin. Kung magkano ang gusto ng iyong pamilyang Hao? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Kumuha si Boyet Hao ng isang baso ng red wine mula sa mesa at sinabing, gusto ng pamilyang Hao ng 40% ng kita. Tahimik, at napakatahimik ng buong kahon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Andrew Cheng at nainas na sinabi, kung gayon ang kumpanya ng aking asawa ay makakakuha lamang ng 10% ng mga kita. Kailangan kong ipadala ang mga resulta ng pananaliksik at pagpapaunlad ng DS2 sa iyong pamilyang Hao. Malaki ang gana ni Mr. Hao, pwede ba yon? Lunukin mo. Nilinggan ni Boyet Hao ang kanyang mukha, nakasimangot, tumingin kay Andrew Cheng, at sa unang pagkakataon naramdaman ang lamig mula sa kanya, lalo na ang pares ng mga mata sa salamin, na may walang katulad na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Boyet Hao na hindi siya makagalaw, at ang pulang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos umindayog. Mr. Hao, kung minsan ang mga tao ay hindi maaaring maging masyadong sakam, kung hindi man ay magdudulot sila ng mga hindi kinakailangang problema. Marahil, dapat puntahan ni Mr. Hao ang iyong anak. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, palalim ng palalim ang lamig sa kanyang mukha. Bahagyang nanginginig ang sulok ng bibig ni Boyet Hao, at isang matinding kakulangan sa ginhawa ang dumating sa kanyang puso. Biglang tumunog ang emergency bell, at inabot sa kanya ng kanyang subordinate ang kanyang cellphone. Sinagot ni Boyet Hao ang tawag na may malungkot na mukha. Sa isang iglap, inihagis niya sa lupa ang red wine glass sa kanyang kamay at sumigaw, damn you don't eat or drink the toast. Masarap inumin. Now spittle ang anak ko. Fucking Andrew Cheng. Dahil sa biglaang pagbabago, napaupo si Marian Yang na nalilito, ngunit nang makita ang walang pakialam na hitsura ni Andrew Cheng, gumaan ang pakiramdam niya. Tila laging susorpresahin siya ng kanyang asawa. Binigay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay at sinabi, kung may ama, dapat mayroong anak. Sana maintindihan ni Mr. Hao na hindi ako taong mahilig takutin, pati si Bikang. Mabuti. Si Boyet Hao ay nagsabi ng 3 magagandang salita ng sunod-sunod, ang kanyang mukha ay madilim na parang tubig, at ang kanyang mukha ay ganap na napunit, at sinabing, ngayon, kung hindi ninyo ibibigay ang mga resulta ng pananaliksik at pagpapaunlad ng DS2, walang sinuman sa inyo ang para umalis dito. Kabanata 309. Biglang tumayo si Marian Yang at malamig na sinabi, Director Hao, hindi ka ba nag-aalala na pupunta ako sa Chamber of Commerce para kasuhan ka at ang iba pang mga direktor dahil sa pagsugpo sa mga lokal na kumpanya? Haha, si Boyet Hao ay nanunuya, na may bakas ng kalupitan sa gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, Chamber of Commerce.
Ang Chamber of Commerce sa Shangjang ay ang lahat ng aking mga tao. Direktor Yang, kung magkakilala kayo, pagkatapos ay masunurin lagdaan ang kontrata, kung hindi, huwag gawin ito. Sisihin mo ako, Boyet Hao, sa pagtalikod niya at hindi pagkilala sa sinuman. Ikaw. Itinuro ni Marian Yang si Boyet Hao, sa sobrang galit niya ay sumabog siya. Wala pa siyang nakitang taong ganito katapang. Biglang bumantong hininga si Andrew Cheng, hinaila si Marian Yang sa likod niya, malamig na tumingin kay Boyet Hao at sinabing, Mr. Hao, paano kung hindi tayo magkasundo? Malamig na sumangot si Boyet Hao, at sa sandaling ito, itinulak din ang pinto ng kahon mula sa labas. Pumasok mula sa labas ang 8 bodyguard na nakasuot ng black suit at sunglasses. Bawat tao ay may malupit na ekspresyon sa kanyang mukha, at karamihan sa mga tao ay nakakasindak sa matipunong figurang iyon. Napapaligiran ng 8 bodyguard na ito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makintab na noo, mamantika na buhok, salaming pang-araw, itim na damit, tabako, at mga singsing na esmeralda at diamante sa kanyang mga daliri. Malakas ang atmosphere. Ang lalaki ay diretsyong umupo sa sofa sa kahon, pinag-cross ang mga paa, humigop mula sa red wine glass sa mesa, tumingin kay Boyet Hao at nakangiting sinabi, Lefit 82, not bad. At hinarang ng 8 bodyguard ang lahat ng pasukan at labasan ng kahon na ito, at patuloy na tumayo sa malamig at nakakatakot na paraan. Si Marian Yang ay labis na natakot at nagtago sa likod ni Andrew Cheng sa oras na ito, palihim na hinaila ang sulok ng kanyang damit. Kumunat ang noo ni Andrew Cheng at sinulyapan ang 8 tao, bawat isa sa kanila ay isang malupit na tao. Ilang sakit ng ulo. Sinabi ni Boyet Hao sa lalaki na may ngiti sa mukha sa oras na ito, sana presidente, matapos na ang bagay na ito, padadalhan kita ng Lefit hanggat gusto mo. Nang marinig ito ng lalaki, natigilan siya ng matagal, pagkatapos ay bigla siyang tumawa, itinuro si Boyet Hao sa likod niya, at sinabing, marunong kumilos ang matandang Zorro. Bumulong si Boyet Hao ng ilang salita sa tainga ng lalaki, ngunit ang lalaki ay biglang tumingin kay Andrew Cheng ng malamig, itinapon ang kanyang robe, tumayo at naglakad-lakad sa paligid ni Andrew Cheng, at nagtanong, ikaw ba si Andrew Cheng? Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, at bago pa siya makasagot, narinig niyang lumingon ang lalaki at mahinang nagsabi, putulin mo ang kanyang braso. Sa isang iglap, isang bodyguard ang naglabas ng nakakasilaw na machete mula sa kanyang baywang, sumugod kay Andrew Cheng, at nilaslas ang isang kamay niya ng kutsilyo. Ano? Sa sobrang takot ni Marian Yang ay hindi siya makapaniwala na may mga ngahas na pumatay sa publiko. Baka sa matandang mukha ni Boyet Hao ang pagmamalaki at kalupitan. Kung hindi dahil sa utos ng kanyang asawa, siguradong may gusto siyang gawin kay Andrew Cheng. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong mahigpit, si Boyet Hao ay napilitang gawin ang huling paraan. Hanggat hindi namamatay ang mga tao, hindi siya masisisi ni Madam. Tumingin siya kay Andrew Cheng at tila hinulaan ang susunod na eksena, isang braso ang direktang naputol, at pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa at humingi ng awa sa kanya. Ngumisi si Boyet Hao sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Bumagsak ang kilay ni Andrew Cheng, natatakpan ng hamog na nagyelo ang mukha, hindi man lang niya nilingan ang bodyguard na may hawak ng machete, itinaas niya ang paa niya at sinipa ito ng malakas. Pagsabog. Isang figure ang lumipad na parang saranggola na may putol na tali, natamba ang isang hanay ng mga mesa at upuan, at nahiga sa lupa at nahimatay. Medyo maayos, walang anumang sloppiness. Ibinuhos ni Andrew Cheng ang lahat ng kanyang lakas sa sipa na ito, at direktang binasag ang 6 o 7 tadyang ng bodyguard sa isang sipa, at sinipa rin ang kanyang poly hanggang sa dumyugo ito ng husto, at maaaring kailanganin niyang mahiga sa hospital bed habang buhay. Nabaliktad ang sitwasyon kaya hindi pa tumitibay ang ngiti sa gilid ng bibig ni Boyet Hao, ngunit nabigla siya sa eksenang nasa harapan niya. Sino siya? Pati ang 8 Great Kings ay sinipa lang. Lumingon si Chairman si Mianchin at nakitang sinipa hanggang mamatay ang isa sa kanyang mga bantay, lumambot ang kanyang ekspresyon, nanlamig ang kanyang mga mata, at sa wakas ay napalitan ng pag-aalala ang kanyang mga mata kay Andrew Cheng. Gusto mong mamatay? Galit na sigaw ni si Mianchin, ikinaway ang kanyang kamay, at agad na pinalibutan ng natitirang 7 bodyguard sa kahon sina Andrew Cheng at Marian.
Si Marian Young ay isang babae, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya, at nagtago sa likod ni Andrew Cheng, na humawak sa kanyang malambot na maliit na kamay at mahinang nagsabi, "Huwag kang mag-alala, walang makakasakit sa iyo." Tumingin si Marian kay Andrew Cheng, sa wakas ay nabawasan ang kanyang kaba sa sandaling ito, at bahagyang tumango. Inilayo ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, at ang kanyang orihinal na nakangiting mukha ay agad na naging malamig. Si Simeon Chin, ang pinuno ng Triple Association ng Top 5 Underground Forces sa Jinling, ay talagang naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa sandaling ito, lalo na nang makita niya ang titig ni Andrew Cheng, na parang demonyong hari na lumabas sa impyerno. Siya ay nasa Jinling City sa loob ng maraming taon, at unti-unti, siya ay bumangon mula sa isang gangster sa kalye patungo sa kanyang kasalukuyang katayuan. Hindi pa siya nakakita ng malalakas na hangin at alon, at hindi pa siya nakakita ng karakter na maaaring magpatakot sa kanya. Maliban na si Jinling ay hindi malinaw at malalim. Ang pamilya Jing, pati na rin ang mga karakter sa kabisera, hindi siya natatakot sa iba. Gayunpaman, ngayon lang, natakot siya, totoong-totoo ang pakiramdam na iyon. Ang sinumang maglakas loob na humakbang pasulong, ay mamamatay. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, biglang lumabas sa kanyang katawan ang isang nakakagulat na hangarin sa pagpatay. Ang 7 bodyguard, na bawat isa ay isang matigas na tao na nakaranas ng buhay at kamatayan, ay natural na makaramdam ng pagpatay sa layunin sa unang pagkakataon. Nagkatinginan sila at saglit na hindi naglakas loob na humakbang pasulong. Sa pag-aalinlangan na ito sa isip, tumingin sa gilid si Andrew Cheng kay Simeon Chin sa likod ng karamihan, at malamig na sinabi, "Presidente Chin. Hindi ko alam kung sino ka, pero napakamali ng pinili mo ngayon." Ang mga talukap ni Simeon Chin ay kumaibot, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong, at siya ay sumigaw, "Bugbugin mo ako hanggang mamatay." Dahil sa matinding pagkabalisa, siya ang gumawa ng pinakadirektang pagpili. Sa kanyang maraming taon ng karanasan sa arena, alam niya na kung hindi papatayin ang taong kaharap ngayon, siya at ang kanyang triad ay magdaranas ng pinakamalubhang krisis. Sa isang iglap, tumakbong muli ang 7 gwardya patungo kay Andrew Cheng gamit ang kanilang mga kamao at paa, bawat isa ay may malupit na tingin. Inikot ni Andrew Cheng ang sulok ng kanyang mga mata, kinuyam ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, at binasag ito ng malakas sa gilid ng mata ng taong tumatakbo. Pagsabog. Tunay na muffled na tunog. Sa ilalim ng malakas na suntok, naramdaman ng lalaki na ang kanyang ulo ay natama ng martilyo. Ang buong ulo ay umiling, at ang puti ng mga mata ay mabilis na napuno ng dugo. Ikiniling ng lalaki ang kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng diretso, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. At inagaw din ni Andrew Cheng ang punyal sa kamay ng lalaki sa isang iglap. Humahagulgol na tunog. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kanang kamay, at isang tunog ang tumagos sa hangin. Sa sumunod na segundo, isa pang tao na sumalakay kay Andrew Cheng mula sa likuran ay nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang nakataas na braso. Sa isang iglap, ang buong braso ng lalaki ay natagos ng isang malaking inertial force. Isang dugo ang tumalsik. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ng lalaki, dumudugo ang buong braso niya, at mukhang duguan. Kasabay nito, ang isa pang tao ay sumugod kay Andrew Cheng at hinampas siya ng kamao. Si Andrew Cheng ay hindi magalang, lumingon sa gilid, itinaas ang kanyang kamay at kinurot ang leeg ng lalaki, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang tuhod ng may malakas na impact. Pagsabog. Sa tunog ng impact, diretsyong tinamaan ng malakas ang tiyan ng lalaki, tumalsik ng tubig, iminulat ang mata at nahimatay. Bago siya matapos, hinawakan ni Andrew Cheng ang buhok ng lalaki, diretsyong binuhat ang lalaki, itinapon palabas, ibinagsak ang isang hanay ng mga wine racks, at ang red wine ay dinurog at hinaluan ng dugo. At lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo, at ang ipinagmamalaking bodyguard ni Simeon Chin ay nawala ang kalahati nito. Natakot si Simeon Chin, ngunit ang kanyang mga taon ng karanasan sa arena ay nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring magpakita ng takot sa oras na ito. Tumingin siya kay Andrew Cheng ng mahinahon at nagtanong, "Sino ka?" "Hindi mo alam kung sino ako." Malamig na tugon ni Andrew Cheng, at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Simeon Chin. Pinalo niya sa lupa ang lahat ng natitirang bodyguard sa kahon, at pagkatapos ay hinawakan si Simeon sa kwelyo at mariing idiniin sa dingding. Sa oras na ito, si Simeon Chin, bagamat siya ay may kalmado pa ring mukha,
ngunit ang umiiwas na mga mata ay nagtaksil sa kanya, tiningnan niya si Andrew Cheng ng galit, ang kanyang mukha ay namumula, humihingal, at humihingal na umuungal, ikaw, ano ang mali? Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Tumawa si Andrew Cheng at sinabing, kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ka? Ako ang presidente ng Sanlian Association, at ang mga tao sa kalye ay tinatawag na Mr. Chin. Kung sasabihin ko, ang buong Jinling ay magugulat. Kung tretuhin mo ako ng ganito ngayon, may isang paraan lamang para mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Andrew Cheng at lumuwag ang kanyang mga kamay. Si Simeon Chin ay bumagsak sa lupa at umubo ng ilang beses. Itinuro ng una ang mga bodyguard na bumagsak sa lupa at sinabing, iilan lang ang makakatalo sa Sanlian Association. Tama. Kalimutan mo na, ako ang may final say dito. Kung hindi ako masaya, I don't mind lying on the ground with another one. Narinig ni Simeon Chin ang mga salita, tumingin sa paligid, nang inag ang kanyang puso, at lumalabas ang malamig na pawis. 20 taon na siya sa Jinling, at hindi pa siya napahiya gaya ngayon. Ito ang pinaka-nakakahiya na naranasan niya simula noong itinatag niya ang tri-union. 8 personal na gwardya, bawat isa sa kanila ay isang eksperto, at ang ilan ay nagretiro pa, ngunit hindi sila makakagawa ng 2 galaw sa ilalim ng mga kamay ni Andrew Cheng. Sino ka? Pagkatapos ng lahat, si Simeon Chin ay ang presidente ng Sanlian Association. Siyempre, mas marami siyang nakitang malalaking eksena at mabilis na nanumbalik ang kanyang kalmado. Hindi lang ito ang tanong ni Mr. Chin, kundi pati na rin ang tanong ni Marian Yang. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig si Marian Yang, nakatingin kay Andrew Cheng na may nagbabagang mga mata. Asawa, bakit ang galing mo? Ito ba ay talagang isang kabuuan ng pera? Tinalo niya ang pangalawang anak ng pamilyang Hu, at ngayon ay natalo na niya ang taong dinala ng pamilya Hao. Talaga bang hindi natatakot si Andrew Cheng? Ang Kyoto Cheng Group, sa harap ng pamilya Hu, ay hindi sapat upang makita. Andrew Cheng, tumigil ka na, lalo lang itong magpapalala. Si Marian Yang ay nababalisa at hinawakan si Andrew Cheng, sa takot na siya ay lumayo. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko ito. Mahinahong sabi ni Andrew Cheng. Tumingin ng diretso si Marian kay Andrew Cheng, at biglang nagtanong, Andrew, may tinatago ka ba sa akin? Sino ka? Talaga bang kasing simple ng young master ng Cheng Group sa Kyoto? Nilinga ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, kinamot ang ilong ni Marian Yang, at sinabing, gusto mong malaman. Okay, sasabihin ko sa iyo. Kabanata 310. Tiningnan ni Marian Yang si Andrew Cheng na may maningning na mga mata, at nalaman na ang kanyang asawa ay nakakasilaw at nagliliwanag sa sandaling ito. Para siyang kabalyero sa dilim, laging pinoprotektahan ang sarili sa tabi niya. Sa anumang oras, maaari siyang magpakita upang ibigay sa kanyang sarili ang pinakaligtas na pakiramdam. Ang ganoong lalaki ay kanyang asawa, kaya bakit siya mahuhumaling sa kanyang pagkatao? Si Marian Yang, kasama ang kanyang mga kilay at mata na parang maliwanag na buwan, ay ngumiti at sinabing, okay, hihintayin kong sabihin mo ito sa akin. Hinawakan ni Andrew Cheng ang maputi at malambot na pisngi ni Marian Yang at sinabing, kapag nalutas ko ang problemang ito sa harap ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat, at iuuwi kita sa amin. Handa si Andrew Cheng na iuwi sina Marian Yang at Milzen. Bumalik sa bahay ng pamilyang Cheng. Dahil, ang pakiramdam ngayong gabi ay labis na naging malungkot kay Andrew Cheng. Ang kay-abangan ng pamilyang Ho at ang walang patid na itim na kamay ng pamilyang Hao ay labis na naiinis kay Andrew Cheng. Mayroong suporta ni Helen Jing sa likod ng pamilyang Hao, kaya walang takot. At si Jirian Lo, na ngayon ko lang nakilala, napakadelikado ng babaeng iyon. Ayaw ni Andrew Cheng na magdusa sina Marian at Milzen dahil sa kanyang sarili. Kung gusto mo silang labanan, lumaban ng tapat at lantaran. Sabihin sa mundo, gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mag-ina. Ito ang pinili ni Andrew Cheng. Ang sinumang tao o pamilya na lumabag kay Marian Yang at manakit dito ay daranas ng pinakamalubhang dagok at pagkawasak mula kay Andrew Cheng. Changsan Island, babalik ang Andrew Cheng ko. Sinulyapan ni Andrew Cheng si Boyet Hao, na nagtatago sa sulok habang hawak ang kanyang ulo, lumakad patungo sa kanya, hinawakan ang kanyang buhok at kinaladkad siya sa gilid ni Simeon Chin, pagkatapos ay nilock ang pinto ng kahon, hinaila ang upuan at diretsyong umupo. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso, pinag-cross ang kanyang mga binti, at mahinang sinabi, mag-usap tayo.
Nilock ni Andrew Cheng ang pinto, ang pagkilos na ito ay walang alinlangan na pinakamalaking banta sa mga mata ni Si Mianchin, na naging dahilan ng pagtalon ng kanyang mga talukap ng mata. Kabaliwan. Mayabang. Ang kabilang partido ay hindi nagseryoso sa kanyang sarili. Alam ni Si Mianchin na kahit na siya ang maliit na emperador ng Jinling Underground Forces, isa lang siyang reptile sa kahon na ito sa sandaling ito. Medyo natulala ang kanyang ulo ngayon, ano ang nangyayari sa sitwasyon ngayon. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang buong buhay, bakit siya nahulog sa isang malaking problema sa isang hindi kilalang maliit na tao. Malinaw na niya itong inimbestigahan, ngunit isa lamang siyang ordinaryong tao na wala man lang background. Ngayon, maging ang 8 Great Kings na malapit sa kanya ay madaling nalutas ng kabilang partido, kaya ano pa ang hindi magagawa ng kabilang partido. Mayroong isang daang tandang pananong sa puso ni Si Mianchin, posible bang ang lalaking ito na nagngangalang Andrew Cheng ay anak ng isang pamilya? Tanging ang paliwanag na ito lamang ang maaaring magkaroon ng kahulugan, kung bakit ngayon lang siya nakaramdam ng napakalaking banta mula sa likod ng lalaking ito. Kuya, sino ka? Kung mayroong anumang hindi pagkakaunawaan, nais kong humingi ng paumanhin sa iyo ng maaga, upang hindi makagambala sa kapayapaan. Umatras si Mianchin at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Ngunit hindi man lang binigyan ni Andrew Cheng ng pagkakataon ang kabilang partido, dumiretso siya at sinipa ng malakas ang tiyan ni Si Mianchin, sinipa siya hanggang sa maging dumi. Ito ang maliit na emperador ng underground forces sa Jinling City. Maging ang ilan sa mga tauhan sa entablado ay kinailangang humanga kay Mr. Chin. Pero ngayon, para na siyang bata sa harap ni Andrew Cheng, na arbitraryo. Kuya, nabugbog mo rin ang mga tao ko. Ito'y isang hindi pagkakaunawaan at may malaking pagkakamali kami sa bagay na ito, at sana ay itaas ng kapatid ang iyong kamay. Lumuhad si Mianchin sa lupa, niyakap ang kanyang tiyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinisil ang pangungusap na ito. No way! Ngayon, naramdaman na lang niya na tinamaan siya ng martilyo sa tiyan, at napadapa siya sa sakit. Hehe, ngayong alam kong nagkamali ako, bakit ang aga mo umalis? Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, at puno ng panunuya ang kanyang ngiti. Si Marian Young, na nasa gilid, ay natakot kaya namutla ang mukha ni Mr. Montan. Siya ang presidente ng Jinling Underground Force, at siya ay pinalo ng husto ni Andrew Cheng sa oras na ito. Kahit na malaki ang tiwala niya kay Andrew Cheng, nabigla siya. Ilang beses gustong hawakan ni Marian si Andrew Cheng at sabihin sa kanya na huminto, ngunit sinabi lang ni Andrew Cheng na lulutasin niya ang susunod na bagay, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Kuya, paano mo gustong lutisin ito? Gusto ng pera. Sabihin mo ang numero, at ibibigay ko kaagad. Kung gusto mo ng babae, humingi ka lang, at ipapadala ko sa bahay mo ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, si Mianchin ay isang matigas na tao. After so many years in the arena, natural na medyo mayabang siya. Nakaupo lang siya sa lupa at nag-pose na parang nakikipagnegosasyon kay Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay tahimik, kinurot ang kanyang baba at tinitingnan sina Si Mianchin at Boyet Hao, na nakahiga sa lupa at hindi kailanman ng ahas na itaas ang kanyang ulo para magsalita. Ang lumang bagay ay sapat na mabuti, at hindi ako ng ahas na magsalita hanggang ngayon. Naisip ni Si Mianchin na ang kanyang mga kondisyon ay nabigo upang mapahanga si Andrew Cheng, kaya nagpatuloy siya, hindi ito sapat. Ako ay nagmamay-ari ng higit sa 100 mga ari-arian sa Shangjiang City, lahat sila ay mga vilya. Gusto mo bigyan kita? Kumpanya, paano ang kumpanya? Maglilipat ako ng ilang kumpanya sa iyo bukas. Mga kotse, mayroon din akong lahat ng uri ng mga luxury cars. Kuya, kung gusto mong sumakay, kunin mo lang at sakyan mo. Sa isang hininga, sinabi ni Si Mianchin ang maraming mapang-akit na kondisyon, na ang bawat isa ay lubhang nakatutokso, ngunit si Andrew Cheng ay hindi natinag. Pinisil ni Andrew Cheng ang kanyang baba, umiling, lumitaw ang mapaglarong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, itinuro si Mianchin at sinabing, ikaw, sampelan mo siya, huwag kang tumigil kung hindi ko sinabing tumigil ka. Pagsabog. Agad na natigilan ang buong ulo ni Boyet Hao. Ang kakaibang kahilingan ni Andrew Cheng ay sampelan ni Si Mianchin sa mukha si Boyet Hao. Sumimangot si Mianchin, tumingin kay Boyet Hao, na nakaluhod sa tabi niya, at nakita ang takot sa kanyang mga mata. Andrew Cheng sisikilan kita hanggang sa mamatay. Mabilis na bumangon si Boyet Hao mula sa lupa at sumugod upang sakalin si Andrew Cheng.
Dahil dito, itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at sinampal si Boyet Hao ng malakas na sampal sa mukha, diretsyong sinampal si Boyet Hao. Malamig na tiningnan ni Andrew Cheng si Simeon Chin at sinabing, kung hindi ka magpapaypay, papaypayan kita. Nang marinig ito ni Simeon Chin, wala siyang pakialam sa pakikipagkaibigan nila ni Boyet Hao, bumangon siya, at sinampal ng sampal ang matandang mukha ni Boyet Hao. Mas malakas ang sampal sa mukha kaysa sa sampal ni Andrew Cheng. Agad na inis si Boyet Hao, tinakpan ang mga marka ng sampal ng 5 daliri sa kanyang pisngi, tumingin sa paligid ng kanyang mga mata, at umungol, Simeon Chin, maglakas loob kang saktan ako. Ipapakulong kita. Ngunit ang pagtugon kay Boyet Hao, isa pang sampal sa mukha. Ikaw. Agad na nagalit si Boyet Hao, at anuman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, tumalon siya at nakipagbuno na rin kay Simeon Chin. Gayunpaman, si Simeon Chin ay isang coach, at si Boyet Chin ang kanyang kalaban. Siya ay direktang idiniin sa sofa at sinampal ang kanyang mukha ng ligaw. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng, ibinaling ang mukha na may cheesy na ngiti at tumingin kay Marian Yang at sinabing, tingnan mo, kinagat ng aso ang aso. Binigyan siya ni Marian Yang ng puting tingin, nagmamadaling kinaladkad si Andrew Cheng, at direktang binuksan ang pinto ng kahon at lumabas. Nakita ni Andrew Cheng ang dalawa na nag-aaway, walang magawang umiling at lumabas. Alam niya kung ano ang inaalala ni Marian Yang, kaya hindi na siya masyadong lumayo. Pagkatapos ng lahat, siya ngayon ay pinagbawalan at hindi maaaring maging masyadong kapansin-pansin. Hindi nagtagal, naiwan sina Simeon Chin at Boyet Hao na humihingal sa kahon, parehong magulo, may asul na ilong at namamaga ang mga mukha. Tumayo si Simeon Chin mula kay Boyet Hao, na dumudugo mula sa kanyang ilong at bibig, at malamig na sinabi, huwag kang magpanggap, wala na ang mga tao. Nakahinga ng maluwag si Boyet Hao, sumulyap sa pinto na may masamang tingin sa kanyang mga mata, at nagtanong, ano ang gagawin mo? Sinulyapan ni Simeon Chin ang mga bodyguard na nakakalat sa lupa, kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon, at sinabi sa tono ng pag-uutos, sabihin mo sa akin sa simbahan at agad na palibutan ang Shangri-La. Pagsabog. Pagkatapos magsalita, inihagis ni Simeon Chin ang telepono sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng kalupitan, at ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay, at sinabi, ako, si Simeon Chin, ay hindi kailanman napahiya tulad ngayon, Andrew Cheng, gagawin ko ang tulad ng ginawa mo, pupunitin kita at ipapaalam sa iyo kung ano ang aking matinding galit. Lumabas si Andrew Cheng, nakilala si Marjorie Lau, at sinenyasan niya si Marian Yang na maghintay muna sa kotse. Bumalik ka kaagad, natatakot akong hindi ito pabayaan ni Boyet Hao at ng iba pa. Nag-aalalang sabi ni Marian Yang, at sabay ngiti kay Marjorie Lau. Likas na maganda ang babaeng ito at taglay ang alindog ng isang mature na babae. Kumusta ang usapan? Lumapit si Marjorie Lau at nagkusa na magtanong. Pinag-uusapan kung ano. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at tumingin kay Miss Lau, na napakainit, hindi nakakagulat na ang mga lalaki ay nagkagusto sa mga magagandang babae. Malamig na sumingot si Marjorie, nagpapanggap ka bang tanga? Dinala ni Boyet Hao ang maliit na emperador ng Jinling na si Simeon Chin, ang kanyang lakas ay hindi maliit na bagay. Walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, marami kang alam, maliit na bagay lang si Simeon Chin. Kung alam nila ang pagkatao ko, malamang lumuhad sila at magmakaawa sa akin. Hindi masyadong maliit ang tono mo. Gusto ko talagang malaman, saan ka nakakuha ng ganoong pagtitiwala, ngunit nabalitaan ko na ikaw ay isang walang tirahan na manugang ng pamilya Yang, at wala kang kakayahan. Si Marjorie Lau ay nagpakita ng pansamantalang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na nagbibigay sa mga tao ng napakababaw na intuition, ibig sabihin, gusto kong itanong ang lahat tungkol sa iyo. Saglit na natahimik si Andrew Cheng, tiningnan si Marjorie Lau pataas at pababa, at biglang nagtanong, baka interesado rin si Sister Marjorie sa mga gamot na anti-cancer. Nakangiti pa rin ang ekspresyon ni Marjorie Lau, at walang pag-aalinlangan niyang sinabi, hindi naman sa interesado ako, ngunit interesado ang pamilya Lau. Pamilya Lau ng Xiangjiang. Nagulat si Andrew Cheng. Hindi kaya handa na ang pamilya Lau ng Xiangjiang na muling pumasok sa mainland. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.